day, every day, every day, every day. Pero bakit ba ayaw mo? Pwedeng sa'yo na lang ako. At kung ako naman ay mag-aasawa, ang pipiliin ko anak ng mangingisda. Sisid siya, sisid ako, Sana all. sisirang kami. Ang tagal ko na hindi nakakapag-igib ng barya sa com shop. Kaya ngayong araw nga magko-coins out muna ako. Nahinintay ko muna matapos yung Pasko at bagong taon para isahan na lang yung pagko-coins out. Kaya panigurado sobrang dami na ring laman sa loob. Ang bigat na nga nitong coin box. Kaya sana nakakahinga pa naman yung barya sa loob. Na bago nga natin buksan yung mga piso net mga guys, tatanggalin muna natin itong mga nilagay natin ng dekorasyon. Kasi tapos na yung Pasko. At tapos na rin yung New Year. Kaya ngayong bago na nga ang taon, kailangan malinis yung com shop. At wala lang mga nakasabit ng mga borlolo. Kasi yung mga naglalaro dito, ayaw na din nila yung mga ganito. Kasi nahulog pa daw sa kanila yung mga bola. Itatabi na din muna natin itong mga dekorasyon mga guys. Para kapag sumapit ulit yung Pasko, may gagamitin ulit tayo na mas makakatipid pa. Lalo na ilang araw lang din naman ito nagamit. Kaya ako naghahanap pa nga ng Christmas tree ngayon. If for sale ko na to, bagsak presyo. Yung issue nga lang, sumasayaw siya tuwing gabi. Chot! Pagkatapos ko nga matabi yung Christmas tree, bumalik na ulit ako sa com shop para isabay na din yung paglilinis. At saka kailangan ko talagang bumalik kasi magko-coins out pa ako. Habang nagwawalis nga ako dyan, napansin ko yung mga upuan. Natanggal na pala yung ibang mga balat. Nabakbak na nga yung ilang parte. Sa pagkakaalam ko nga, wala pang 1 year to. Pero naging ganito na yung upuan mga guys. Pero wala pa nga tayong pampapalit. Kaya alamin ko na lang siguro kung sino na nga magbakbak dito sa mga upuan. At itanong sa kanya kung saan niya dinala yung mga balat. Pero yung hinala ko nga dito mga guys, yung mga nakatambay, eto siguro yung ginawa nilang libangan. Kaya titignan ko na lang din siguro sa CCTV kung bakit nagkaganyan yung mga upuan. Namiss ko nga maglinis dito sa com shop. Yung tagabantay ko dito, kaka-day off siya. Kaya ako ngayon yung naglilinis. Wala nga masyadong kalat ngayon. Kaya ang ibig sabihin yan, wala rin masyadong naglaro ngayong araw. Naubos na yata yung mga agiraldo ng mga naglalaro. Chot! May naiwan pa kang hanger dito. Mukhang galing yata to sa nanay na naglaro nung isang araw dito. Nasa-route ko na si mami. Pakuha na lang po yung hanger. Kasi baka magamit ko pa to. Chot! Pagkatapos ko nga makapagwalis, ginawa ko na din yung susi para makapagsimula na rin makapag-coins out. Nainuna ko na nga tong single na box. Kasi single pa din naman tayo ngayon. Kaya sa magmamain dyan, imahin nyo na yung Christmas tree. Kasi ibibenta ko talaga yun. Heto na nga yung laman ng unang piso net. Nasa kalahati na din yung barya. Kaya siguro mga guys, mapupuno din natin tong malaking palanggana. Na dalawa lang din naman kasi yung single dito mga guys. Ay tatlo pala kami. Basta dalawa lang yung box sa single. Na lahat na ng piso net dito, double na yung mga box. Sa mga oras nga na yan mga guys, sobrang hirap ako sa pagbukas. Kaya expect ko din na sobrang daming laman siguro neto sa loob. Kasi tingnan nyo, sumasama pa yung box. O baka may bato lang silang nilagay. Basta sobrang hirap ko nga siyang buksan. Pero sa ilang minuto ko nga pagbubukas dito mga guys, napansin ko yung susi. Di ko pa pala siya naiikot. Nakalak pa pala siya mga guys. Pero pareho nga lang sila ng laman katulad ng isang piso net. Kaya pagkatapos ko nga mabukas yung mga single box, sinunod ko na rin itong mga double. Na yung double nga na to mga guys, 2 piso net na yung gumagana. Kumbaga isa lang yung lagayan ng mga barya. Kaya natawag din siyang double. Ay, ito guys, punong-puno talaga ito ng pagmamahal. Ay. Sobrang daming barya na naman nito mga guys. Sa palagay nyo, magkano kaya yung laman ng isang palanggana? Na halos 20, 10, 5 na rin yung mga nandito. Kaya sa mga makakahula dyan, ipapa-freebies ko na lang sa inyo yung Christmas tree. Chot! Okay, ito yung mga na-open natin sa loob ng 1 month. Medyo marami siya kasi nagpasko, nag-New Year. Kung mga gusto ng barya, i-message niyo ako para magpapapalit tayo ng pera. Kung nag-uumpisa magbilang, sumasakit na yung likod ko. Kaya baka bukas ko na ito bilangin. And palagay nyo guys, magkano kaya to? Ayan, meron din tag 20 dito.
Kung gusto nyo ng barya, message nyo lang ako at magpalitan tayo kasi baka kailangan nyo ng barya. Chot! Lang. Bye-bye! Maaga nga akong ginising ng ate ko kasi magluluto na daw ako. Nakapamalengke na din daw siya kanina kaya lulutuin ko na lang. Sabi ko naman sa kanya, wait lang ha, magti-tiktok muna ako saglit. Di ko pa nga alam dito kung nananaginip pa ako. Basta ang alam ko lang dyan, may sumigaw na magtataho. Paborito ko din kasi yung taho. Kaya kapag may sumigaw na magtataho dito, matik yan, lalabas ako. Kaso paglabas ko nga lang, wala na yung nagtitinda ng taho. Namiss din daw pala ako ng mga batang yan. Sabi nga nila, bakit ngayon lang daw ako umuwi? Dumating na din pala si kuya magtataho. Tinatanong ko nga yung mga bata dyan kung nakapagtaho na din sila. Tapos na daw sila. Kanina pa daw umaga, late lang daw ako nagising. Kumuha na din pala ako ng mga pangsangkap dito sa tindahan. Ako na muna pala ulit magluluto dito sa bahay kasi umalis si na mama. Tapos yung ate ko, di rin naman marunong magluto. Pero marunong siyang kumain. Charot! Inubos ko na din pala itong nabili kong taho kay kuya. Para masarap ang luto natin for today's video, kailangan natin magtaho. Charot! Pero eto, legit talaga to. Kami mga Kapampangan, masasarap kami magluto. Kaya mahalin mo ako, araw-araw kitang pagluluto ng masasarap na ulam. Uy! Hindi charot. Pagkatapos ko nga mahiwa itong mga patatas, sinabay ko na din itong sibuyas na magpapaiyak sa akin. Grabe mo naman ako payakin, sibuyas. Pero sige, direct. Kaya ko na pong umiyak. Ready na po ako. Action! Charot! Pero legit mga guys, sobrang hapti niya talaga sa mata. At ang pangit ko pang umiyak dito. Kaya hindi ko na talaga uulitin tong pag-iyak. Sinabay ko na din palang hiwain tong bawang at saka tong sili. Hindi sila masyadong mahilig sa manghang, kaya 3 sili lang tong lalagay ko. Kung ako nga lang kakain dito, kahit 100 sili ilalagay ko. Charot! Sinabay ko na din palang balatan tong kawots. Tsaka yung bell pepper. Bali, ito na yung pinakahuli ko nahihiwain. Tapos sinanggal ko lang din yung buto sa loob para hindi siya masyadong manghang. Pagkatapos ko nga manghiwa, inugasan ko na din tong patatas. Tsaka yung mga iba ko pang nahiwa. Drumstick pala yung nabili ni ate sa palengke. Yan na lang daw kasi yung available na tinitinda nila. Kaudiretang manok pa rin lulutuin ko muna ngayon. Nagsawa na daw kasi sila sa lagi ko niluluto na adobo. Inuna ko muna palang prituhin tong patatas tsaka carrots. Medyo matigas kasi yung mga yan kaya kailangan nilang lumambot muna. Parang gusto ko pa nga kainin itong patatas, bigla ko nag-crave ng french fries. Eto naman mga kawots, nagmukha tuloy silang kwek-kwek. Pagkatapos ko nga maprito tong dalawa, binawasan ko na tong mantika. Kasi igigisa ko na tong sibuyas at saka bawang. Kailangan medyo luto na yung bawang bago mo ilagay yung sibuyas. Sinabay ko na din pala yung paglagay ng manok. Kasi yan muna yung palalambutin natin bago natin ilagay yung ibang sangkap. Naglagay na din pala ako ng suka. Tsaka ikaw, ay toyo. Tsaka syempre yung pamintang duwag-duwag. Konti na lang pala tong natira sa pamintang duwag-duwag kaya nilagay ko na lang lahat. Pinalambot ko lang siya dito ng ilang minutes tapos naglagay na din ako ng kalahating baso ng tubig. Tapos naglagay na din pala ako ng sili na magbibigay anghang sa kaudiretang manok natin. Di na nga ako nakatiis dito, kinain ko na yung isang patatas. Nang medyo malambot na nga itong mga drumstick, nilagay ko na din itong patatas tsaka kawots. Hinalo-halo ko lang siya dito para hindi masunog. Nilagyan ko na din pala ng bell pepper. Di naman masyadong maanghang yan. Parang pang design nga lang yan sa kaldereta natin eh. Charot! Nilagyan ko na din pala siya ng tomato sauce para pampakulay ng buhay. Uy, charot! Naglagay na din pala ako ng kalahating kutsara ng brown sugar. Tapos nilagay ko na din tong reno para mas lalong sumarap tong niluluto kong kalderetang drumstick. Hinalo-halo ko nga lang siya dito para mabalansi ko yung lasa ng kaldereta. Naglagay na din pala ako ng gatas para mas lalong sumarap tong kalderetang drumstick. Ay chicken pala. Ay manok pala. Ano ba yan? Napakabango na. Kung pwede ko nga lang ipaamoy sa inyo to, ipapaamoy ko talaga. Tsaka syempre, papatikim ko din naman sa inyo. Syempre, ako muna magti-taste test dito. Kung alam mo bahay ko, sige, puntahan mo ako dito. Hihintayin kita. Ipagtitira kita ng isang drumstick. Kahit ulam ko pa yun mamayang gabi, ibibigay ko sa'yo. Magpiprito na lang ako ng tuyo. Charot! Wait lang. Ipiplating ko lang to. 3, 2, 1! Pagkatapos ko nga maluto tong kalderetang manok, kumain na din kami ng ate ko. Kaya ikaw, para sa'yo tong manok na to. Konting kagat lang ha. From this to this. Opo. Dito muna ako sa bahay ni Erica magluluto. Magluluto nga ako kayo ng special menudo. Na favorite ng lahat. Kaya naman ngayong araw, samahan niyo muna kayo magluto. Maaga pa nga lang pala mga guys na palengke na ako. Magluluto kasi tayo dito sa malaking bahay. Wala pa daw silang tagaluto. Kaya nagpresenta na ako. Na ako na muna yung chef nila for today's video. Eto na kayo may-ari ng malaking bahay mga guys. Nasunod nga magiging kapitbahay na rin natin sila. Nasa-shoutout kay Tito at kay Yang. Nasa-shoutout ko na rito sa vlog kahit di nagpapa-shoutout. Walaan nyo pala kung ano yung lulutuin ko ngayon. Yung makakahula, papadalan ko na lang siguro ng menudo. Chot! Para mapabilis nga tayo sa pagluluto. Tuturuan ko na rin si Erica kung paano magluto. Para kapag nag-asawa to mga guys, hindi mahirapan. Nasabi ko nga sa kanya dahan-dahan. Kasi baka pati ko masama.
Na ang dami rin pala nagtatanong sa inyo mga guys kung magpinsan ba kami o magkamag-anak. Na ang aking kasagutan ay hindi po. Basta magkaibigan kami mga guys. Na eto nga, nahanda na namin yung ingredients na lulutuin para sa menudo. Na ako nga yung unang magbibinyag dito sa kusina ni na Erica. Kaya ang swerte natin mga guys. Kasi ang ganda ng lutuan nila. Na touchscreen na parang anumang oras. Pwede kang manood ng movie. Ngayon nga lang kung dito ka manonood, may stiff neck ka. Pero syempre mga guys, lutuan to. Naunahin nga natin palambutin tong manok na para mas maging malasa nga yung manok. Naglagay ako ng bawang, sibuyas, laurel, kalamansi, tsaka na din ng toyo. At yung pinakauli nga mga guys, di pwedeng mawala yung pamintang duwog-duwog. Na konting mekos lang. Napakukuluan nga natin to ng 30 to 40 minutes. Nasapat na yan para mapalambot yung nokma. Habang pinapakuluan nga yung manok, mag-uumpisa na ako magprito dito. Na ipiprito natin dito mga guys yung medyo matitigas. At tulad nga itong patatas. Eto rin carrots. Nasaktong prito lang naman mga guys. Kasi baka mapasobrahan sa lambot. Na kanina pa nga to excited. Na ang bango na nga daw nung niluluto ko. Kahit carrots pa lang yung nilalagay ko mga guys. Sinama ko na rin palang iprito tong bell pepper, tsaka yung hotdog. At na matapos ay makapamrito mga guys, nagumpisa na rin ako dito manggisa. Na medyo matagal-tagal na rin pala ako hindi nakakapagluto ng menudo. Nalas ko yata ang luto mga guys ng menudo nung nagpesta pa sa amin. Pero mabilis lang din naman lutuin yung menudo. Nagkakaiba nga lang tayo ng way mga guys kung paano siya lutuin. Hindi lang ako sigurado mga guys kung ginagawa nyo rin sa menudo yung manok. Nakadalasan kasi kapag menudo baboy talaga. Pero masarap din yung manok mga guys, subukan nyo. Lalo na kung hahaluan nyo pa siya ng cheese. Ay nako, kapag ganito yung ulam mo, tsak talaga ako mapaparami yung kain mo. Na syempre, hindi to matatawag na menudo. Kung hindi natin to lalagyan ng green peas. Ang sobrang bango na nga. Pero naglagay pa ako ng konting asin para mas maging malasa. O tara na, kumuha na kayong plato dyan. At makakain na tayo. Syempre, ipi-plating muna natin to. Para mas masarap tingnan yung menudo natin mga guys. Ang bango na. Kaya naman from this To this. Hindi ganun. Ay, sige, paano? To this. To this. dapat pala talaga may tono mga guys. Kaya naman tara, kain na tayo. Na nilabas na kanya yung mga pambisitang plato tsaka kutsara. Nangyawan talaga ng kaibigan ko to. Kasi tingnan nyo, gold yung kutsara tsaka tinidor. At dito na tayo magkakalaman mga guys kung pasado ba yung naluto natin. Kasi hindi lang ako yung magte-taste test dito. Kasama din si Tito. Masarap. Masarap. Ito. Oh, basta masarap daw mga guys. Na syempre ako rin magte-taste test dito sa niluto ko. Na yung rate ko nga dito mga guys, 1 million over 10. Sino nagluto dito, masarap. Pero masarap siya mga guys. Kasi meron din siyang cheese. Na di rin siya maalat. Na nagustuhan naman nila mga guys. Kaya naman hanggang dito na lang ha. Basta ayun lang. Bye-bye!